Pangkat etnolinguistiko sa mainland na Timog Silangang Asya, Thailand at Myanmar. Mapanuring araw, grade 7. Ang heograpiyang pantao ay parang profile page ng isang rehiyon. Hindi lang nito ipinapakita ang picture ng lugar, kundi ipinapakilala rin kung sino ang mga taong naninirahan dito at paano sila namumuhay. Saklaw nito ang wika, relihiyon, kultura, kabuhayan, pangkat etnolinguistiko at ugnayan ng mga tao sa pamayanan. Kung ang mapa ang nagsasabi ng nasaan ito, ang heograpiyang pantao ang sumasagot sa paano namumuhay ang mga tao rito. Sapagkat sa pag-aaral ng Timog Silangang Asya, mahalagang kilalanin ang tao sa likod ng bawat bansa. Dahil ang rehiyon ay hindi lang guhit sa mapa. Ito ay kwento ng mga taong nagbibigay buhay dito. Balikan natin ang tungkol sa heograpiyang pantao sa aral ng nakaraan, ating balikan. Fact o palpak? Fact-checking sa heograpiyang pantao. Suriin ang bawat pahayag. Isulat ang fact kung tama ang pahayag at palpak kung mali. Ang klima ay pag-aaral sa mga tao, kanilang pamumuhay, kultura, kabuhayan at ugnayan sa pamayanan. Palpak. Ang heograpiyang pantao ay pag-aaral sa mga tao, kanilang pamumuhay, kultura, kabuhayan at ugnayan sa pamayanan. Ang wika ay salamin ng kultura sapagkat makikita rito ang kasaysayan, pagpapahalaga at paraan ng pamumuhay ng isang pangkat. Fact. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang Latin na religare na nangangahulugang pagbubuklod o pagsasama-sama. Fact. Ang lahi ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong pinag-uugnay ng wika at kultura. Palpak. Ang pangkat etnolinguistiko ay tumutukoy sa pangkat ng mga taong pinag-uugnay ng wika at kultura. Maaring magkapareho ang lahi ng dalawang tao, ngunit magkaiba ang kanilang etnisidad. Fact. Natukoy na ang wika, relihiyon o pananampalataya, lahi, etnisidad at pangkat etnolinguistiko ay magkakaugnay na susi sa pag-unawa sa mga pamayanan. Ngayon, gamitin ang mga konseptong ito sa pagsusuri ng mga bansa sa mainland Southeast Asia. Subukin munang hulaan kung anong bansa ang tinutukoy sa sumusunod na paglalarawan. Ngiting may kwento. Sa mainland Southeast Asia, may bansang kay aliwalas. Kilala sa ngiti kaya tinaguriang Land of Smiles. Palad na magkadikit, may yukong marahan. Sa gisag ng paggalang sa kapwa at sa bayan. May templong kumikinang, ginto ang tanawin, tahimik ang paligid, taimtim ang damdamin. Sa ilog ay may bangkang puno ng paninda, prutas, pagkain at kulay ng kultura. May sariling titik, tunog at salaysay, sa awit at sayaw, tradisyon ay buhay. Hulaan ng bansang marikit ang larawan. Thailand ang sagot, ating pag-aaralan. Matapos mabuo ang unang larawan ng isang bansang kilala sa ngiti, paggalang, templo at makulay na kultura, susundan ito ng isa pang palaisipang magdadala sa ikalawang bansa sa mainland Southeast Asia. Isang lupain na tanyag sa ningning ng mga pagoda at yaman ng kasaysayan. Sa ningning ng mga pagoda.
Sa mainland Southeast Asia, may bansang makinang, tinaguriang The Golden Land sa ganday namumukod tani. Land of Pagodas tawag sa kanyang yaman. Mga gintong templo'y tanaw sa kapaligiran. Sa Bagan nakatayo ang bakas ng kahapon, mga pagodang saksi sa haba ng panahon. May sari-saring pangkat, wika at kaugalian, makulay na larawan ng isang pamayanan. Sa pananampalataya, pamilya at lipunan, mababakas ang lalim ng kanilang pagkakakilanlan. Hulaan ang bansang may gintong larawan. Myanmar ang sagot ating pag-aaralan. Ngayong natukoy na ang Thailand at Myanmar, sisimula ng pagsusuri sa dalawang bansa batay sa mga saligang konsepto ng heograpiyang pantao. Sa pagsusuring ito, mas mauunawaan na ang pagkakakilanlan ng isang bansa ay nabubuo hindi lamang sa lokasyon nito, kundi sa wika, pananampalataya, etnisidad, pamilya at lipunang bumubuo rito. Kaya layunin ng araling ito na masuri ang Thailand at Myanmar batay sa wika, pananampalataya, etnisidad at pangkat etnolinguistiko, pamilya at estrukturang panlipunan. Thailand, kilalanin ang Land of Smiles. Ang Thailand ay kilala rin bilang Land of Smiles. Sa kulturang Thai, mahalaga ang paggalang, mahinahong asal at magandang pakikitungo sa kapwa. Makikita ito sa Y, isang pagbati kung saan pinagdidikit ang mga palad at bahagyang yumuyuko bilang tanda ng respeto, pasasalamat o pagbati. Makikita rin ang kulturang Thai sa kanilang mga templo, sariling wika at titik at mga floating market, kung saan may mga pamilihang nasa tubig o malapit sa kanal at gumagamit ng bangka sa pagtitinda ng pagkain, prutas at iba pang produkto. Mula sa mga culture clues ng Thailand, ang Y, templo, wika, floating market at pagpapahalaga sa paggalang, masusuri ng mas malalim kung paano nabuo ang pagkakakilanlan ng bansa gamit ang iba't ibang identity cards. Thailand Identity Quest. Kumpletuhin ang profile ng bansa. Bawat pangkat ay bibigyan ng isang Thailand Identity Card. Basahin at unawain ang impormasyong nakasaad sa card. Gamitin ang mga gabay na tanong bilang gabay sa pag-unawa. Ihanda ang 3-2-1 card summary. Pumili ng isang miyembro na maiiwan sa pangkat bilang group messenger o presenter. Siya ang magpapaliwanag ng nilalaman ng card sa mga kaklaseng bibisita. Ang ibang miyembro naman ay pupunta sa ibang pangkat upang makinig sa presentasyon ng kanilang messenger at mangangalap ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos makinig sa ibang pangkat, babalik ang lahat sa sariling grupo. Pagsasama-samahin ang mga nakuhang impormasyon upang makumpleto ang Thailand Concept Map. Rubrik sa pagmamarka. Card 1. Pangkat etnolinguistiko sa Thailand. Sino-sino ang bumubuo sa identity ng Thailand? Ang Thailand ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko. Ang pangalang Thailand ay may kaugnayan sa nakararaming pangkat ng naninirahan sa halos kabuuang bansa. Ang pangkat Thai. Bagamat nangingibabaw ang pangkat Thai, mayroon ding iba pang maliliit na pangkat na naninirahan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga pangkat etniko sa Thailand, ang Thai, Lana Thai, Karen, Orang Asli, Pak Thai, Mu, Korean, Chinese, Pai, Khmer, Mal at iba pang maliliit na pangkat. Ipinapakita nito na ang Thailand ay may pagkakaiba-iba sa pangkat
kultura at pinagmulan. Card 2. Wika at lingwistikong kinabibilangan. May sariling titik, tunog at salaysay. Ang wikang Thai ang pambansang wika ng Thailand. Ginagamit ito sa edukasyon, komunikasyong masa at pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Dahil dito mahalaga ang wikang Thai sa pagkakaisa at pagkakakilanlan ng bansa. Bukod sa Thai, may iba pang wikang ginagamit ng iba't ibang pangkat. May mga pangkat na gumagamit ng Mon Khmer, Austronesian, Tibeto-Burman, Patani-Malay, Chinese dialects, at iba pang wika. Ipinapakita nito na bagamat may pambansang wika ang Thailand, nananatili pa rin ang pagkakaiba-iba ng wika sa loob ng bansa. Ang wikang Thai ay isang tonal language. Ibig sabihin, maaaring magbago ang kahulugan ng salita kapag nagbago ang tono o taas-baba ng boses. Halimbawa, ang tunog na may ay maaaring mga hulugang bago, hindi, kahoy o seda. Depende sa tono ng pagbigkas. Ang Thai ay may 5 pangunahing tono: mid, low, falling, high at rising tone. Halimbawa ng tonal words: may, 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 may. Card 3. Buddhism sa buhay ng mga Thai. May templong kumikinang, tahimik ang paligid, taimtim ang damdamin. Malaki ang impluwensya ng Buddhism sa kultura ng Thailand. Ayon sa aklat, ipinakilala ang Buddhism sa Thailand sa panahon ni Haring Ashoka, nang magpadala siya ng mga monghe mula India upang ipalaganap ang mga aral at pagpapahalaga ng Buddhism. Karamihan sa mga Thai ay sumusunod sa Theravada Buddhism, isang sangay ng Buddhism na nagbibigay diin sa mga aral ni Siddhartha Gautama o Buddha, disiplina sa sarili, mabuting asal at pag-abot sa nirvana. Sa Theravada Buddhism, hindi itinuturing si Buddha bilang Diyos na lumikha ng daigdig. Sa halip, kinikilala siya bilang guro na nagpakita ng landas tungo sa kaliwanagan. Dahil malakas ang impluwensya ng Theravada Buddhism sa Thailand, mahalaga sa mga Thai ang paggalang, pagtitimpi sa sarili, mahinahong asal, pagkakawang gawa, at pag-iwas sa pagpapakita ng galit sa publiko. Mataas din ang paggalang ng mga Thai sa mga monghe, manggagamot at mahalagang mamamayang pampubliko. Ang monghe ay isang taong tumalikod sa makamundong hangarin at ipinangako ang sarili sa espiritual at simpleng pamumuhay. Card 4. Hinduism at Animism sa kulturang Thai. May paniniwalang nakakabit sa sining, kalikasan at espiritual na kapaligiran. Bukod sa Buddhism, naka-impluwensya rin ang Hinduism sa kulturang Thai. Ayon sa aklat, nakarating ito sa Thailand dala ng mga Hindu-Buddhist noong ika-6 hanggang ika-11 siglo. Makikita ang impluwensya nito sa sining, literatura at ilang gawi ng mga Thai. Mayroon ding paniniwala sa Animism. Ang Animism ay paniniwala na ang mga bagay sa kapaligiran, hayop, banal na lugar at iba pang elemento ng kalikasan ay maaaring may espiritual na kapangyarihan. Isang halimbawa nito ang pagkakaroon ng bahay ng espiritu sa bakuran ng ilang tahanan o gusali sa Thailand. Nag-aalay ang ilang Thai ng bulaklak at nagsisindi ng insenso bilang tanda ng paggalang sa mga espiritu.
Ang ganitong mga paniniwala at gawain ay nagpapakita na mahalaga sa kulturang Thai ang paggalang sa nakikitang mundo at maging sa pinaniniwalaang espiritual na kapaligiran. Card 5. Pamilya at estrukturang panlipunan. Hindi lang isang tao ang bumubuo sa tahanan. Kasama ang lolo, lola, tiya, tiyo at buong pamilya. Ang pamilya ay mahalagang bahagi ng buhay ng mga Thai. Karaniwan sa kanila ang pamilyang extended, kung saan kasama sa ugnayan ng pamilya ang lolo, lola, tiya, tiyo, mga kapatid, mga anak na may asawa, ate, kuya at iba pang kamag-anak. Sa ganitong uri ng pamilya, nagtutulungan ang mga miyembro sa pagpapalaki ng mga bata at pagsuporta sa pangangailangan ng pamilya. Bagamat kadalasang pinangungunahan ng kalalakihan ng pamilyang Thai, binibigyan din ng mataas na paggalang ang kababaihan sa bansa. Ang pamilyang extended ay pamilyang kinabibilangan hindi lamang ng isang mag-anak, kundi pati ng iba pang kamag-anak tulad ng lolo, lola, tiya, tiyo, ate, kuya at mga anak na may asawa. Thailand. Tainong mo, sagot ko. Kilalanin ang Thailand. Tukuyin ang konsepto, salita o terminong inilalarawan sa bawat bilang. Ito ang pangunahing pangkat etniko na nangingibabaw sa Thailand. Thai. Ito ang pambansang wika ng Thailand na ginagamit sa edukasyon, komunikasyong masa at pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Wikang Thai. Ito ang katangian ng wikang Thai kung saan nagbabago ang kahulugan ng salita kapag nagbago ang tono o taas-baba ng boses. Tonal language. Ito ang relihiyong may pinakamalaking impluwensya sa kultura, asal at pagpapahalaga ng mga Thai. Buddhism. Ito ang sekta o uri ng Buddhism na sinusunod ng karamihan sa mga Thai. Theravada Buddhism. Ito ang taong tumalikod sa makamundong hangarin at ipinangako ang sarili sa espiritual at simpleng pamumuhay. Monghe. Ito ang relihiyong nakaimpluwensya sa sining, literatura at ilang gawi ng mga Thai. Hinduism. Ito ang paniniwala na ang mga bagay sa kapaligiran, hayop, banal na lugar at iba pang elemento ng kalikasan ay maaaring may espiritual na kapangyarihan. Animism. Ito ang Thai gesture kung saan pinagdidikit ang mga palad at bahagyang yumuyuko bilang tanda ng respeto, pasasalamat o pagbati. Y. Ito ang uri ng pamilya kung saan kasama sa ugnayan ng pamilya ang lolo, lola, tiya, tiyo, mga kapatid at iba pang kamag-anak. Pamilyang extended o extended family. Mula sa ngiti at makulay na kulturang bumubuo sa pagkakakilanlan ng Thailand, lilipat naman ang paglalakbay sa isang bansang kumikislap sa gintong pagoda at mayamang kasaysayan, ang Myanmar. Myanmar Identity Map, kulay, wika, paniniwala. Basahin ang tekstong pagkakakilanlan ng Myanmar. Habang nagbabasa, markahan ang mahalagang impormasyon gamit ang itinakdang kulay o simbolo. Ilipat ang mahalagang impormasyon sa Myanmar Identity Map, makipag-usap sa kapareha sa gawaing turn and talk, at bumuo ng 3-2-1 Myanmar Summary. Pagkakakilanlan ng Myanmar. Ang Myanmar ay isang bansa sa mainland Southeast Asia
na may mayamang pagkakakilanlang hinubog ng iba't ibang pangkat etniko, wika, pananampalataya, kultura at pagpapahalaga. Isa ito sa mga bansang nagpapakita na ang pagkakakilanlan ng isang lipunan ay nabubuo sa ugnayan ng tao, lugar, paniniwala at tradisyon. Ang Myanmar ay binubuo ng tinatayang 135 na pangkat etniko. Ang mga pangkat na ito ay napapangkat sa 8 pambansang lahi: Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine at Shan. Sa mga pangkat na ito, ang Bamar ang pinakamalaking pangkat etniko at bumubuo sa humigit kumulang 70% ng pambansang populasyon. Mahalaga sa Myanmar ang pagkakaroon ng kaugnayan sa isang pangkat etniko. Para sa maraming Burmese, ang etnisidad ay hindi lamang tumutukoy sa pinagmula ng isang tao. Ito rin ay maaaring magpakita ng kanyang wika, rehiyon ng kapanganakan, kinabibilangang lipunan, relihiyon at paraan ng pamumuhay. May tinatayang 100 wika na ginagamit sa Myanmar. Karamihan sa mga wikang ito ay mula sa pamilya ng wikang Tibetan-Burmese. Mayroon ding mga wikang mula sa pangkat ng Tai-Kadai, Hmong-Mien at iba pang Austro-Asiatic na wika. Ipinapakita nito na hindi iisa ang wikang ginagamit sa Myanmar. Bagkus, ito ay may malawak na pagkakaiba-iba sa wika at lingwistikong kinabibilangan. Ang iba't ibang etnisidad sa Myanmar ay matatagpuan din sa kani-kanilang lugar o rehiyon. Halimbawa, ang mga Bamar ay karaniwang naninirahan sa matataas at gitnang kapatagan ng bansa. Samantalang ang 7 minoryang pangkat tulad ng Chin, Kachin, Karen o Kayin, Kareni o Kaya, Mon, Rakhine at Shan ay may kani-kanilang estadong tirahan na karaniwang matatagpuan sa mga rehiyong mabundok. Mayroon ding mga pangkat na naninirahan kasama ng mga pangunahing pangkat etniko, ngunit hindi kinikilala sa saligang batas ng bansa. Kabilang dito ang Burmese Chinese at Pantays, Burmese Indians, Rohingya, Gorkha at Anglo-Burmese. Ipinapakita nito na ang lipunan ng Myanmar ay binubuo ng magkakaibang pangkat, pinagmulan at karanasan. Sa usapin ng pananampalataya, tinatayang 89.2% ng populasyon ng Myanmar ay Buddhist. Ang natitirang bahagi ng populasyon ay nahahati sa mga Christian, Muslim, Hindu, Hebrew at Animist. Dahil dito malaki ang impluwensya ng Buddhism sa kultura, gawi at pagpapahalaga ng nakararaming mamamayan. Malalim ang ugnayan ng kultura ng Myanmar sa tradisyong Bamar, ang pinakamalaking pangkat etniko sa bansa. Malaki rin ang impluwensya ng Theravada Buddhism sa kanilang mga paniniwala, kaugalian at pagpapahalaga. Ang pamantayan ng kaugalian at pambansang pagkakakilanlan sa Myanmar ay tinatawag na Bama Sanjin o Burmese-ness. Ang Bama Sanjin o Burmese-ness ay tumutukoy sa prinsipyong kultural na nakasentro sa kaalaman sa wikang Burman o Bama Bata at sa pagsunod sa mga pagpapahalagang kaugnay ng Theravada Buddhism. Mahalaga rito ang paggalang sa nakatatanda, pagsusuot ng disenteng damit, maayos na pakikitungo sa magkaibang kasarian at banayad na pag-uugali. Sa kulturang Burmese, itinuturing na hindi kanais-nais ang pagpapakita ng galit at negatibong emosyon sa publiko. Hindi rin angkop ang paghamon, pakikipagtalo o pagsalungat ng nakababata sa nakatatanda, sapagkat ito ay maaaring makita bilang kawalan ng paggalang. Sa kabuuan, ang Myanmar ay may pagkakakilanlang nabuo mula sa pagkakaiba-iba ng pangkat etniko, wika, rehiyon, pananampalataya at pagpapahalaga.
Ipinapakita nito na ang kultura ng isang bansa ay hindi lamang makikita sa anyo ng pamumuhay, kundi maging sa ugnayan ng bawat pangkat sa kanilang pinagmulan, paniniwala at lipunang kinabibilangan. Myanmar Identity Map. Punan ang bawat bahagi ng Myanmar Identity Map gamit ang mahalagang impormasyon mula sa binasang teksto. Pangkat etniko. Wika at lingwistikong kinabibilangan. Rehiyon at tirahan. Pananampalataya. Kultura at pagpapahalaga. Pangangatwiranan. Turn and talk. Makipag-usap sa kapareha. Sagutin ang mga tanong batay sa binasang teksto at sa nabuong Myanmar Identity Map. Isulat ang pinakabuod na sagot sa bawat bilang. 3-2-1 Myanmar Summary. Batay sa binasang teksto at talakayan, punan ang 3-2-1 Summary. Myanmarunong ka ba? Kilalanin ang Myanmar. Tukuyin ang salita, bilang, pangkat, wika, paniniwala o konseptong inilalarawan sa bawat pahayag. Tinatayang bilang ng mga pangkat etnikong bumubuo sa lipunan ng Myanmar. 135 na pangkat etniko. Pinakamalaking pangkat etniko sa Myanmar na bumubuo sa humigit kumulang 70% ng pambansang populasyon. Bamar. 8 pambansang lahi na kinikilala sa Myanmar. Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine at Shan. Pamilya ng wika na pinagmula ng karamihan sa mga wikang ginagamit sa Myanmar. Tibetan-Burmese. Isa sa mga pangkat ng wika sa Myanmar bukod sa Tibetan-Burmese, Hmong, Mien at Austro-Asiatic. Tai-Kadai. Isa sa mga pangkat na naninirahan sa Myanmar ngunit hindi kinikilala sa saligang batas ng bansa. Rohingya. Tinatayang bilang ng mga wikang ginagamit ng iba't ibang pangkat sa Myanmar. Humigit kumulang 100 wika. Tradisyong panrelihiyon na may malaking impluwensya sa kultura, gawi at pagpapahalaga ng nakararaming mamamayan ng Myanmar. Theravada Buddhism. Tawag sa pamantayan ng kaugalian at pambansang pagkakakilanlan sa Myanmar. Bama Sanjin o Burmese-ness. Tawag sa wikang Burman na mahalagang bahagi ng prinsipyong kultural ng Burmese-ness. Bama Bata. Taikuyin mo, Myan alamin mo. Tukuyin kung Thailand o Myanmar ang bansang inilalarawan sa bawat pahayag. Ang Bamar ang pinakamalaking pangkat etniko sa bansang ito. Myanmar. Kilala ang bansang ito sa bansag na Land of Smiles. Thailand. Ang mga pangkat etniko nito ay napapangkat sa Kachin, Kaya, Kayin, Chin, Mon, Bamar, Rakhine at Shan. Myanmar. Ang Y o pagdikit ng mga palad habang bahagyang yumuyuko ay karaniwang paraan ng pagbati rito. Thailand. May 135 opisyal na kinikilalang pangkat etniko sa bansang ito. Myanmar.
Burmese ang pangunahing wikang ginagamit ng nakararaming mamamayan nito. Myanmar. Ang pamantayan ng kaugalian at pambansang pagkakakilanlan dito ay tinatawag na Bama Sanjin o Burmese-ness. Myanmar. Karaniwang naninirahan sa itaas at gitnang kapatagan ang pinakamalaking pangkat etniko nito. Myanmar. Ang mga Karen, Khmer, Mon, Chinese at Malay ay kabilang sa mga pangkat na matatagpuan sa bansang ito. Thailand. Hindi kanais-nais sa kultura nito ang hayagang pagpapakita ng galit at pakikipagtalo sa nakatatanda. Myanmar. Myan mabuti, Thai maayos. Kumpletuhin ang pahayag. May pakikita ko ang paggalang sa kultura at pagkakakilanlan ng ibang tao sa pamamagitan ng magkaiba man ang kultura ng Thailand at Myanmar, kapwa nito itinuturo na ang paggalang ay mahalagang tulay sa pagkakaisa. Thai isip, Myanalisis. Himayin ang pagkakakilanlan ng Thailand at Myanmar. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sa isang pamilyang Thai, kasama sa pag-aalaga sa mga bata at pagpapasya sa tahanan ang lolo, lola, tiya at tiyo. Aling detalye ang nagpapatunay na ito ay pamilyang extended? Kasama sa tungkulin ang mas malawak na kamag-anak. Napansin ng isang mag-aaral na mahalaga sa Thailand ang why, paggalang sa mga monghe at maayos na pakikitungo sa nakatatanda. Anong ugnayan ang makikita sa mga gawaing ito? Ang kultura ay humuhubog sa pagpapakita ng paggalang. Sa Myanmar, maaaring maiugnay ang etnisidad ng isang tao sa kanyang wika, relihiyon, rehiyon at paraan ng pamumuhay. Ano ang ipinahihiwatig nito? Maraming salik ang bumubuo sa etnisidad. Makikita sa isang mapa na karaniwang naninirahan ang mga Bamar sa gitnang kapatagan, samantalang maraming minoryang pangkat ang matatagpuan sa mga estadong mabundok. Anong pagsusuri ang sinusuportahan ng datos? May ugnayan ang lokasyon at pamayanang etniko. Kapwa binibigyang halaga sa Thailand at Myanmar ang paggalang sa nakatatanda at maayos na pakikitungo. Gayunman may kani-kaniyang paraan ng pagpapahayag ang bawat bansa. Aling konklusyon ang pinakaangkop? Magkatulad ang pagpapahalaga, ngunit maaring magkaiba ang gawi. Thailand man o Myanmar, iba man ang kultura, iisa ang aral. Igalang ang kapwa at mahalin ang sariling bayan.